Ngayon po ay November 9, 2025 mga ka-riders. So hindi maganda ang araw natin ngayon dahil meron nga tayong bagyo. Si bagyong Uwan. So ang Laguna po nasa signal number 3. Pero ang sitwasyon po ngayon dito, ngayong alas 10 pasado ng umaga, malakas na ulan pa lang po ang nagpaparamdam. Wala pa yung hangin. Pero signal number 3 na tayo ha. So yun mga ka-riders, i-share ko lang po yung mga ginawa natin preparation dito nga po sa bagyo. Unang-una ko pong ginawa, ayun yung mga kahoy o yung puno ng ipil-ipil sa likod namin kasi nakabara na po yan kahapon sa yero. Halos nabubulok na yung yero. Ginawa natin, yung kita nyo naman yung pinakadulo, di ba? Tinabas po natin yan. Hindi pa lang natin naayos itong mga sanga-sanga na pinagtabasan. Itatabi po natin yan kasi pag lumakas ang hangin, pwedeng yan pa makadamage sa atin at dali ng hangin papunta rito sa mga sasakyan natin. Then pangalawa nga pong ginawa natin, sinecure na natin yung mga sasakyan natin. Ayan, binalot na natin. Nilagyan ng motorcycle cover. Itali nyo po ha mga riders. Ayan. Nakatali para kung may lakas na hangin, hindi siya matatanggal. Yun lang sa sasakyan mga riders. Ewan ko lang ha, kasi dito naman po sa amin, hindi pa naman po bumabaha ng mataas. Ang kadalasang baha lang po dito sa may lugar namin, dito po sa Santa Cruz, Laguna, ito ha, Barangay Patimbao. Ayan, makikita nyo, umaabot po ang pinakamataas na baha dito. Hanggang dito lang sa unang bahagdan, ito itong nakatiles. Ayan, hanggang dyan lang po ang tubig. Siguro maabot konti lang. So sa history po dito sa barangay namin, sa labas, hanggang dyan sa, yun yung kita nyo yung pader na yun, yun ang pinakamataas, may bakod. Siguro tumaas lang ng panahon ng Ondoy na bagyo noong 2009, pero hindi na naulit yon. So hindi tayo nag-expect ng mataas na baha dito, pero syempre maganda na pong preparado tayo. Siguro sa sasakyan natin, pinakamagandang gawin nyo po, kahit meron tayong bakuran, para hindi matangay ang ating sasakyan, siguro itali natin ano, o kung paano ba, mag-share nga po kayo mga riders, balutin ng plastic, ano pa mang dapat na gawin para maprotektahan sa tubig. Siguro yun, ikadena natin para hindi matangay mga sasakyan. And then isa pa, nga pala balik tayo, mga basura yan, kinuleksyon ko na, tali po natin. Ito ililipat ko to mamaya dun sa hindi dadala ng hangin para hindi siya kumalat, siguro dito sa side na to. Saka isa pa pala, hindi ko pa nagagawa, magtatali tayo ng mga kawad dun sa mga yero na mga mahuhuna na. Bumili na rin po ako ng umbrella nail. Ayan, mamaya-maya ng konti, iisa-isay na natin yung talian ng kawad. And then dito po sa likuran namin, dahil malakas na ulan. Nga pala, yung mga bintana, huwag natin lahat isasara. Alam niyo naman yung in-advise sa atin ng mga weather experts. Kaya isang reason kung bakit natutungkab o natatanga yung ating mga kisa may mga dingding natin. Dahil yung pressure nga naman, kung yung hangin walang lagusan, mahirap, di ba? Mag-absorb ng pressure nun yung ating bubong, kaya kadalasan nililipad. So sana naman hindi ganun kalakas. Sana mabasag o humina na ang bagyo, di ba? Huwag naman lumihis, kasi kung lumihis, doon naman sa ibang province o bayan tatama, kakaawa naman katatapos lang sa bagyo. So ito, dito nakalagay yung washing machine natin. Pinasok na natin sa loob kasi pwedeng madamage din yon. So ayan, niligpit na natin yung mga ilang mga kalat-kalat mga gamit sa paglalaba para hindi na makaabala pag tayo po ay maglilinis pagkatapos ng bagyo. Okay, lalo na kung ganito ang ating yari ng bubong, kahoy, yero na manipis lang, kailangan talaga natin taliin yan. Pero expect na natin, mabilis lang lilipa rin yan kapag naman signal number 4 or 5 ang bagyo, di ba? Pero siguro, tatalian pa ng kawad para additional na protection lang. And then, ayun na, halos nalinis na naman natin dito sa labas ng bahay. Yun lang, dapat talaga, maitabi yung mga bagay na pwedeng liparin kasi dagdag na ating isipin pa yung pagkatapos ng bagyo, di ba? Okay, dito yung mga gamit tayo, mga tools sa motorsiklo, i-secure pa rin natin to. Aalisin natin to dito.
And then sa loob ng bahay, ano bang ginawa natin preparation? Siyempre, una kanina namili kami ng pagkain. Yun ang pinaka the best po. Pagkain, battery, saka mga gamit, bota, hand gloves, saka ayun nga po, mga ulam-ulam siyempre. Expect na natin magba-brownout kapag pag lumakas ang bagyo. Okay? Di pa ako tapos maglinis eh. Okay, nga to nga pala mga ka-riders. I-charge na lahat ang power bank. Ito, 2 power bank yung sinacharge natin. Although maliit lang to, pero kaya nito mag-full charge at least 3 cellphone. Habang may kuryente pa, yan, full charge na lahat. Pati cellphone, mga rechargeable lamp. Ayan to, full charge na to. Para mamaya, pag nag-brown out. Okay, yun. Ano pa ba? Ayan, nakapagluto na si Mrs. Ayan, para ipagkain tayong tanghalian. So, pinaka-the best pa rin siyempre, dadasal tayo na sana humina yung bagyo. Saan yung ating washing machine sa ba napapunta? At siyempre, huwag tayong umasa sa flood control natin. At sigurado, mabibigo lang tayo. Yun lang pinaka-shield natin, yung Sierra Madre, di ba? Yung kahabaan ng bundok na yun. Yung talaga pumoprotection sa atin eh. So sana, tigilan na ng mga illegal loggers yung pag-damage o yung mga nagkukwari sa lugar na yon. Dahil yun po talaga ang natural na protection natin. So hanggang doon lang mga riders ha. Mag-ingat po tayong lahat sa bagyo. Huwag na tayong lumabas kung hindi naman kinakailangan. Basta yun lang, maging preparado tayo. Yung mga bata po sa mga baybayin dito sa Laguna, ay ano na po, i-relocate muna, dalhin sa evacuation o sa mga kamag-anak na matataas ang lugar. At siguro kung talagang hindi natin maiwan yung gamit natin, tayo na lang mga kalalakihan na malalakas ang maiwan para tayo na lang ang i-rescue. Sige, hanggang doon na lang mga ka-riders ha, basta dasal-dasal lang tayo. Okay, keep safe everyone.